rin po sa galit na galit mga kababayan ay etong si Paulo Duterte. At ayon po sa kanya, ikinikredit po natin ito sa Abante TNT Tunel na tabloidista, sabi po dito, magbabayad kayo. Paulo Duterte nagbabala sa mga kidnapper ni Digong. Isa pa ito na kidnapper daw yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. So sabi po dito mga kababayan, naglabas ng reaksyon si Representative Paulo Duterte matapos ibasura ng International Criminal Court ICC ang hiling na interim release ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Paulo na ang desisyon ng ICC ay isang gross and disgraceful miscarriage of justice at political cheater. This decision is a gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law. It is a political cheater. Yan po yung sabi mga kababayan ni Paulo Duterte. Sabi pa dito, giniit niya na ang kanyang ama ay 80 taong gulang na, wala na sa kapangyarihan at umano'y biktima na ng political persecution mula pa nang bumaba sa pwesto kaya hindi na flight risk. Yan po yung sabi dito mga kababayan ni Paulo. So ngayon para sa akin mga kababayan, sinasabi ni Paulo Duterte, wala na daw po sa kapangyarihan yung kanyang tatay. Di ba yung kanyang tatay pag bumalik ng Pilipinas, mayor? Ibig sabihin nasa posisyon pa rin. Kasi nga, nanalo yung kanyang tatay nung midterm election. Kaya nga yung kapatid niya na si Basti Duterte, acting mayor lang. Kasi nga, yung tatay niya ay mayor. So once na bumalik ng Davao etong si dating Pangulong Duterte, siya po ay nasa kapangyarihan pa rin dahil siya po ay mayor mga kababayan. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Ito pa daw. Inakusahan din ni Paulo ng pakikipagsabwatan ang CIA sa pagkidnap umano sa kanyang ama at nagbabala rin sa mga kidnapper ni ex-PRRD. Sinabi rin niyang ang pagkukulong ay ang pagkakakulong ay nakatulong pa para magmukhang martir ang dating Pangulo. Sabi pa dito mga kababayan, pinahayag din ni Paulo na patuloy silang lalaban at iaapila by the book at umaasa na lang balang araw ay makakauwi rin sa Pilipinas ang kanyang ama. Sa bandang huli, nagpasalamat siya sa mga Pilipinong walang sawang sumusuporta sa kanilang pamilya at nag-hashtag ng stand with Duterte mga kababayan. Yan po yung sabi dito. Ngayon para sa akin mga kababayan sa totoo lang, mukhang malabo na makauwi si dating Pangulong Duterte. Siguro bibilang pa ng ilang taon yan. Lalo na at hindi naman pala ata nagtatrabaho ito pong si Kaufman. Kasi sabi nga ni Harry Roque, hindi daw po nagka-counter itong kampo ni dating Pangulong Duterte. Kaya mas lalo mga kababayan na saglip na mabigyan ng interim release, ano nangyari? Hindi po nabigyan ng interim release etong si dating Pangulong Duterte. So parang ang nangyari nga dito, pinapaasa lang ni Kaufman, ito pong mga Duterte na makakalaya pa si Digong kahit hindi na naman po mga kababayan, kahit malabo na at imposible na. Ano po kasi para sa akin mga kababayan, kung ipinipilit nilang kidnapper, kung titingnan po natin sa totoong buhay, kung ipinipilit nila na kidnapper yung ICC, ibig sabihin malabo nang bumalik etong si Digong kung ang tingin po pala nila ay kinidnap etong si Digong mga kababayan. So malabo nang bumalik yan sa mga kidnapper po na tinutukoy po nila. So ngayon para sa akin mga kababayan, yan po yung mga tirada nito pong si Harry Roque at nito po mga kababayan si Paulo Duterte kasi nga galit na galit po sila sa ICC dahil hindi napagbigyan ng pansamantalang kalayaan ito pong si dating Pangulong Duterte. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga banat ni Harry Roque at saka po nitong si Paulo Duterte na kung saan nagbanta pa nga itong si Paulo dahil yung kanyang tatay ay hindi pinagkalooban ng pansamantalang kalayaan. Nagbanta pa doon sa mga sinasabi niya na kidnapper. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan mga kababayan. Ano po at ngayon, punta naman po tayo dito naman mga kababayan. Ay hindi, nakalimutan pala nating isama yung reaction din ni former Senator Trillanes. So ituloy pala natin. Sabi dito,
Kung makikita ninyo, since hindi nga napagkalooban ng interim release, ito pong si dating Pangulong Duterte, ito naman po yung komento nung nag-file ng kaso sa ICC laban po kay Digong. Sabi po dito ni Antonio Sana Trillanes or ni former Senator Trillanes, ngayon na tuluyan ng na-reject ng interim release ni Duterte, mapapanatag na ang loob ng mga pamilya ng mga AJK victims at lahat ng mga naghahangad na mapapanagot siya sa kanyang mga krimen. O yan o. Pero inyo mga kababayan alam nyo sa totoo lang, ang nagsalita dati na ipakukulong niya pag nawala sa pwesto, etong si Digong, ay wala lang namang iba kung hindi ito pong si former Senator Trillanes at nagtagumpay naman po siya. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, sabi po ni Digong, nung siya ay nasa laya pa, walang kasalanan si Marcos, si PBBM, sa kung ano man yung pananagutan po niya sa ICC kasi matagal na daw po siyang hinahabol ng ICC. So nagtataka ako kung bakit nagagalit yung mga didishit kay PBBM. Maliwanag nga na yung kanilang puuna ang nagsabi na walang kasalanan si PBBM dun sa issue ng ICC ni Digong. Kasi nga, unang-una, matagal na po siyang hinahabol ng ICC mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, since hindi na nga mapapagkalooban ng interim release itong si dating Pangulong Duterte, mapapanatag na yung mga biktima ng AJK mga kababayan at yung mga naghahangad na mapapanagot ito pong si Digong. Kasi nga, mukhang malabo na makalabas pa ito pong si dating Pangulong Duterte. So kayo, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. At punta naman po tayo dito naman po sa next topic po natin. So kung titingnan nyo mga kababayan, di ba nagkaroon po ng matinding earthquake dyan po sa Davao. At ngayon, sinamantala ni Bato de la Rosa yung earthquake sa Davao para po gamitin sa kanyang political circus. So sabi po dito mga kababayan ni Bato de la Rosa, maawa daw po sa Pilipinas itong si Saldico. Palagi daw itong lilindulin hanggat hindi ka umuuwi. Sabi kay Saldico, kahit nakasquat na ako sa lupa, kanina nahihilo pa rin ako sa lakas at tagal ng lindol. Umuwi ka na please. So ibig sabihin nagmamakaawa etong si Bato de la Rosa mga kababayan na mapabalik ng Pilipinas, eto daw pong si Saldico. Kasi nga mga kababayan, hanggat hindi daw po umuwi ng Pilipinas etong si Saldico, wala daw pong tigil mga kababayan yung paglindol. At sabi pa nga dito, may pa-please pa. Ito pong si Senator Bato de la Rosa. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, medyo nakakainis itong mga didishit na ito. Alam niyo ba kung bakit? Kung mapapansin po ninyo, nagkaroon po ng earthquake diyan po mga kababayan sa Davao. Saglip na ang panawagan po nila pagkakaisa para para mapabilis ang pagbangon ng Davao. Ano po ba ang ginawa nito mga didishit na ito? Inaano-ano pa nila si Presidente na kung saan, kung kaya ba daw pumunta ni PBBM sa Davao. At hihintayin daw po siya doon nung mga didishit mga kababayan. Ngayon, anong sagot ng Presidente? Trabaho po niya ang gampanan yung kanyang trabaho bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at trabaho po niya na tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. Diyan po mga kababayan sa Davao. Dahil nga, alam naman po natin na ang katotohanan talaga dyan, hindi naman talaga lahat ng taga Davao sumusuporta sa mga Duterte. Meron pa rin mga taga Davao mga kababayan ang sinusuportahan yung gobyerno dahil nakikita po nila ang pagtatrabaho ng gobyerno mga kababayan. So ngayon, kung babalik tayo dito sa panawagan ni Bato de la Rosa na kung saan ginamit pa niya yung earthquake para lamang po politikahin, ito pong si Saldico mga kababayan, ituloy po natin yung usapin na yan na kung saan ang panawagan pong pagpapabalik kay Saldico ni Bato de la Rosa mukhang magbubunga. Kasi nga, ito pong si House Speaker Bogie D nakikipag-ugnayan na po sa DOJ para kansilahin ang passport mga kababayan ito pong si Saldico. Kasi nga siguro lampas na yung 10 araw na palugit kay Saldico para bumalik ng Pilipinas. At hanggang ngayon ay hindi pa po siya bumabalik. So eto, pakinggan po natin, ito nakita nating balita galing po mga kababayan sa UNTV. I-play na po natin. Kinumpirma ni Speaker Faustino Bogie D III na Ay, shoutout kay Ma'am Christy Rosetta. Hello, magandang gabi watching from Norway. Ayan, mega love shoutout po. Thank you po sa inyong pakape. Maraming salamat po, Mama. Thank you po.
Matapos na matanggap ng Kamara ang resignation letter ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, agad itong nakipag-ugnayan sa dating Justice Secretary at ngayon Ombudsman na si Boying Rimulya. Anya, ito ay upang alamin ang pinakamabilis sa paraan para makansela ang passport ng dating kongresista at malimitahan ang movement nito. Dagdag pa nito. Baka sabihin ng mga DDZ, hindi inaaksyon na ng ating gobyerno yan ha. Ayan maliwanag nga o ipinapakansela na ito pong passport ni Saldico para mapabalik na po agad-agad ito sa Pilipinas mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan po ninyo, siguro lampas na nga po yung 10 araw na palugit kay Saldico, pero hanggang ngayon mga kababayan, hindi pa rin po siya bumabalik ng Pilipinas. So para sa akin, kung talagang wala namang kasalanan itong si Saldico, dapat matagal na po yung umuwi ng Pilipinas. Kaso nga lang ang problema, hanggang ngayon hindi pa po siya umuuwi mga kababayan. Kaya para sa akin, in my personal opinion, kaya siguro hindi umuuwi kasi alam niyang guilty siya. Alam niyang marami siyang nakurap na pera ng mamamayang Pilipino. Ano po ngayon, ituloy pa po natin. Ito, nakikipag-cooperate na rin ang House of Representatives sa Department of Justice o DOJ. Sa payag naman ng Department of Foreign Affairs, batay sa New Philippine Passport Act, makakansela lamang ang isang Philippine passport sa bisa ng utos ng korte kung ang passport holder ay isang fugitive o nahatulan ng kasong kriminal. O kaya ay kung may ebidensya na ang passport ay nakuha sa pamamagitan ng fraud, na manipula o naibigay na may pagkakamali. Di ba parang ito atang si Saldico parang itinuturing ng fugitive mga kababayan. Kasi nga binigyan na siya ng 10 araw na palugit para bumalik ng Pilipinas para harapin po yung mga mabibigat na aligasyon po sa kanya, especially pagkakaalam ko parang sasampahan na po ito ng kasong plunder o sinampahan na ng kasong plunder mga kababayan. So mabibigat po yung mga kakaharapin na aligasyon nito pong si Saldico. So para sa akin, mas maganda harapin na lamang po niya ito. Pero kung marami naman po siyang nakurakot at alam niya mga kababayan na talagang makukulong siya dito, mas maganda sumuko na lamang po siya kahit agad-agad. Diba? Kasi kung titingnan niyo mga kababayan, kahit magtago siya, hindi siya makakatago. Hindi siya makakatakbo. Kahit saan siya tumakbo, mauhuli pa rin po siya. Si Kwa iniuugnay sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanumalyang flood control project. Ayan, maliwanag mga kababayan na talagang si Saldico ay hinahabol na po mga kababayan. Ng kamay ng batas. Kasi pag nakansela po ang passport nito, mahihirapan na po siya makalipad-lipad ng iba pang bansa, makalipat-lipat ng iba pa mga bansa para magtago. So ngayon, ang nga lang dito mga kababayan, bakit kailangan pa nung iba na mag-rally para patalsikin ng presidente? Kita nyo naman, ina-action na Kahit pasabihin na si Saldico yan, kahit pasabihin na si House Speaker Martin Romualdez yan, yan po ay aaksyonan kung mapapatunayan naman talaga na sangkot po yung mga yan. Yan naman po ay makukulong kung talagang mapapatunayan na guilty sa mga aligasyon po laban po sa kanila. Sabi nga po ni Presidente, makakatakbo sila pero hindi po sila makakapagtago. Mauhuli pa rin po sila mga kababayan. Parang katulad lang din ito dun sa Digamo case, di ba nagbitaw ng salita ang Presidente. Sabi niya makakatakbo etong si Tebes pero hindi po siya makakatakas. At nangyari nga po, naaresto ito pong si Arnie Tebes mga kababayan at naibalik po ng Pilipinas. So ngayon, ang hindi ko maintindihan bakit kailangan pa manawagan ng ganito, na ganito na kung saan pinapatalsik ang presidente dahil daw po sa maanumalyang flood control. So ngayon mga kababayan, ipasok po natin sa usapan ito pong si Alputerang ito. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, nanawagan na naman po itong si Alputera na patalsikin daw mga kababayan itong si PBBM. Kasama pa ang litrato nito pong si Apo Lakay. So siguro marami po nagtatanong sa inyo kung ano po ba ang update dun sa isinasagawa po nilang isasagawa po nila na kilos protesta mga kababayan bukas, October 12. So ngayon siguro baka tuloy yan kasi nga nagpo-post na itong mga kaalyado ni Digong, especially itong di umano na si Jasmine Egan aka Alputera na hinihinala mga kababayan na nagpupondo dun po sa mga isinasagawang rally dito pong mga DD shit di umano. Kasi ito daw po mga kababayan, uulitin ko po yung sinabi ko,
ito daw po ay pinopondohan ng alias Small Boy na kung saan mga kababayan ay isa sa may-ari ng bus company na palihim na dumidikit kay First Lady at the same time palihim na tinutulungan ito pong mga Duterte sa kanilang mga rally. So ngayon, kung titingnan nyo po mga kababayan, naglalabas po ng pahayag itong si Alputera na kung saan sabi po dito, Bongbong Marcos resign. Tama na, sobra na. Nasaan na si Martin Romualdez at Saldico? Bakit tahimik kayo? Kailangan ko no ng due process. Bakit? Ang ginawa nyo ba kay PRRD may due process? Yan yung sabi dito mga kababayan. Alam nyo, yung nangyari kasi kay Digong, may due process yan. Alam naman talaga ni Duterte, mga kababayan, na nasa tamang proseso yung pag-aresto po sa kanya. Dahil kung wala po yung sa tamang proseso, hindi naman po sasama si dating Pangulong Duterte. Kayo na nga rin na nagsabi na magaling na abogado etong si Digong. So ngayon mga kababayan, bakit siya sumama? Kasi alam niya na may arrest warrant. Alam niya na nasa tamang proseso mga kababayan. So ngayon, yan po yung panawagan nito pong si Alputera mga kababayan na kung saan mag-resign na daw. Etong si PBBM, tama na daw po at sobra na at hinahanap pa nga nila dito si Martin Romualdez. Di ba panay yung paglalabas ng pahayag ni former House Speaker Martin Romualdez na handa naman siyang humarap sa mga investigasyon po na patungkol dito sa maanumalyang flood control at yung pagkakasangkot ng kanyang pangalan. So hindi naman po niya tinatakbuhan. Si Saldico kung sakali naman tumakbo siya, maaaresto at maaaresto din naman po siya. Hindi po siya makakatakas sa kamay ng batas. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, paano natin patatalsikin yung presidente gaya nga po na paulit-ulit kong sinasabi kung siya nga mismo yung nagpasimula ng investigasyon patungkol po dito sa maanumalyang flood control. At kung siya rin mismo ang isa sa pumili kay Secretary Boying Remulla na ngayon ay ganito kabilis yung ginagawang paraan para mapapanagot po agad yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon kung titingnan po natin, ito pong nakita po nating balita galing po sa News 5 Everywhere. Sabi po dito mga kababayan, ito daw po yung mga reforma na inilatag agad ni Ombudsman Boying Remulla sa unang araw sa kanyang tungkulin mga kababayan. So ito pakinggan po natin. Unang araw pa lang sa pwesto, naglatag na ng mga reforma si Ombudsman Boying Remulla. Kabilang dyan ang mas madaling pagsasapubliko ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Para sa detalye na sa linya ng telepono, si JC Cosico. JC, kaya nalimitahan ng SALN access dahil baka magamit daw ito sa mga away politika. Ano naman ang sabi ni Ombudsman Remulla tungkol dito? Jiggy, sa kanyang unang press conference, sinabi nga ni Ombudsman Remulla na by next week, maglalabas siya ng Sabi dito, hindi po siya magaling na abogado, wala siyang naipanalong kaso. Hindi, sabi ng mga DD shit, magaling na abogado daw eh. O so ngayon, kung siyempre magaling na abogado daw si Digong, bakit nga siya sumama doon sa pagkaka-aresto po sa kanya kung mali pala yung proseso? Ibig sabihin, kaya po siya sumama, alam niyang tama yung pagkaka-aresto po sa kanya. Ano po? Anyway, tuloy po natin. memo kung may pagsasapubliko ng SALN ng mga government officials. Recall natin na noong nakaraang administrasyon, nilimit nga yung access dito, particularly under the term of former Ombudsman Samuel Martires. Ngayon, yan po yung babalik na rin ni Ombudsman Remulla. Sakop po niyan ang lahat ng government officials up to President Bongbong Marcos, pero may mga private information silang ireredacta dahil nga doon sa issue ng seguridad. Narito po ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Baka ma-weaponize. Ang kailangan dyan, may undertaking tayo pag kumukuha tayo. We're talking about transparency. Let's go all the way. Lahat yan. Pati kami. Sama kami dyan. I want to open this to the public. I want to open this office to the public. Kasi dapat ito sumbungan ng bayan eh. Di ba? Ama. Jiggy, sabi pa nga ni Ombudsman Remulla ay ibabalik din yung lifestyle check sa government officials at papayagan din daw na magsumite ng impormasyon sa ombudsman ang publiko. Sa ilalim po ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, required ang mga opisyal ng gobyerno na mamuhay ng simple. Jiggy. At JC, tungkol sa pagsasampa ng kaso laban sa mga dawit sa flood control. Eto, pakinggan nyo mga kababayan na, di ba nung panahon ni Martires, na nung panahon din ni dating Pangulong Duterte na nai-appoint itong si Martires, ano bang unang ginawa ni Martires? Ipinagbawal po mga kababayan na ipasilip sa publiko yung SALN ng mga politician. Kaya nga po naging talamak ang korupsyon nung panahon ni dating Pangulong Duterte at bigla ang pagyaman
ng mga politiko kasi hindi naman po nasisilip yung kanilang mga salin. Ngayon naman mga kababayan, ang nangyari ngayon sa panahon po ni Secretary Boying Remulla na ngayon siya po ang nakaupo sa ombudsman, babaguhin niya po, babaligtarin niya na kung saan ipapasilip yung salin ng mga politiko pero lalagyan na limitado. Kasi nga baka mamaya ma-weaponize doon po sa mga ibang politician, mga kababayan, at gamitin ng taong bayan na pambatikos doon po sa mga politiko. So ngayon, bagamat isa sa publiko yan, pero may limitasyon pa rin, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ito pa, pakinggan po natin yung gagawing hakbang para mapapanagot yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. Scandal, anong update dito ni Ombudsman Remulla? Jiggy, sabi ni Remulla ay sa November nila target na magsampa nga na mga kaso sa Sandigan Bayan laban doon sa mga dawit sa maanumalyang flood November? control projects. Bilis. Sabi niya in his own words, kung meron ng hinog na mga kaso, agad silang magpa-file. Narito po ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Ang gusto ko kasing style talaga, when we file the case, we're ready for trial. Hindi pwedeng hindi. Para we can ask for a continuous trial. So there will be no delays in the hearings that we have to conduct. We will be filing a lot of cases with the Sandigan Bayan. Jiggy, Grabe, may no? ipag-usap din daw si Remulla sa Sandigan Bayan next week kung saan natatalakayin nga yung posibilidad na pagkakaroon ng special division na hawak sa flood control cases para mapabilis ang investigasyon. Jiggy. Yan pong ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. O, biruin niyo mga kababayan ha, by November, magsasampa na po sila ng kaso dun po sa mga sangkot sa maanumalyang flood control. Ibig sabihin, isang buwan nilang tatrabahuin na makumpleto lahat ng mga ebidensya, tapos November, isasampa na sa Sandigan Bayan yung mga kaso, dire-diretso na agad yung trial mga kababayan para po may managot na po agad dito at may maipakulong dito po sa maanumalyang flood control na ito. So ngayon, napakabilis po niyan kapag ka nangyari, ito pong sinasabi ni Secretary Boying Remulla mga kababayan na ngayon ay ombudsman na. Ano po, so yung proseso ng ombudsman magiging mabilis mga kababayan kung matutupad itong sinasabi niya sa publiko. Pero ako tiwala ako na matutupad yan dahil alam naman po natin na mabilis gumalaw magtrabaho ito pong si Secretary Boying Remulla mga kababayan. So kayo, ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po dyan mga kababayan sa topic na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo mga kababayan, hingil po sa usapin po na yan.